Magandang umaga po sa ating mga kasama sa media. Magandang umaga din sa aking mga kasama sa panel. Ngayong umaga po ay ating i-present no, yung data o yung ating pag-aaral na nakuha hinggil sa kalagayan ng implementasyon ng distance learning no, sa buong bansa ngayong school year 2020-2021. Nakita natin na yung walang kaparis na krisis sa edukasyon nakita natin in particular, bakit natin sinasabi walang kaparis na krisis. Mula doon no, sa dati ng bilang ng 3.5 million ng kabataan na out of school youth ay nakikita na madadagdagan ito ng halos 2 milyon na kabataan dahil dun sa hindi accessible at problematic na implementation noong distance learning program ng kasalukuyang administrasyon. Sa Antas Kolehiyo, nasa 50,000 to 65,000 na estudyante ang inaasahan no, na hindi tutuloy sa pag-aaral dahil din doon sa problema ng modalities o doon sa implementation ng learning modalities na meron tayo sa kasalukuyan. Dagdag dito, no, yung halos 400,000 na mga estudyante na lumipat mula sa pribadong eskwelahan papunta sa ating mga public schools. Bunsod na rin ito ng pagsasara ng 440 private schools sa buong bansa. Hindi ligtas no yung pagbabalik eskwela since October 5 no. Hindi makapag face-to-face classes dahil palpak ang no, nasugpuin yung pandemya at kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga paaralan no. Tumambad sa atin no, yung napaka-problematic na kalagayan ng ating mga public schools dahil sa walang sapat na mga gamit, walang sapat na rekurso, walang sapat na mga pasilidad para ma-enable yung pagkakaroon ng face-to-face classes. Patuloy na pagtaas ng COVID infection sa hanay ng mga guro at kawani, mamaya banggitin natin no, yung data. At syempre, yung mabigat na epektong physical at mental nito, hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga mag-aaral. In particular dun sa kalulus-lus na kalagay natin mga eskwelahan, nasa 2,870 paaralan lamang yung paaralan no, yung walang hand washing facilities. No? 3,128 na mga paaralan yung walang water supply at walang linya ng tubig. 21% no, ng mga guro dun sa ng mga respondents dun sa ginawang survey ng secure ay nagsabing walang running water sa kanilang mga paaralan. So imagine natin na yung pinaka-basic no, na pangailangan ng mga eskwelahan sa hand washing facilities ay isang malaking problema na patuloy na kinakaharap ng ating mga guro, ng ating mga estudyante. 3,657 public school nurses no, para sa 21 million, almost 22 million na mga estudyante sa ating public school system. Napakalaki no, nung pangailangan para sa mga health workers o ng mga nurse sa ating mga eskwelahan. Sa kasalukuyan o dun sa dating kaayusan ay mga teachers no, yung gumagampan bilang mga clinic teachers no, hindi talaga sila mga health workers. At sa tingin natin, ito yung isa sa pinaka-importante na kinakailangan natin para dun sa pagre-resume ng face-to-face classes. Sa kasalukuyan, ang isang nurse ay humahawak ng almost 6,000 students. Hindi po ito advisable at hindi po ito makakatugon dun sa pangailangan ng ating mga estudyante. 13,081 schools no, lamang yung may clinic sa buong bansa. At 45% yung walang functional clinic sa urban area at more than 56% naman yung walang functional clinic sa mga rural areas. Ibig sabihin, kahit may clinic sila, ay hindi ito functional dahil walang gamit, walang personnel. No? Noong December ay nabanggit na sana ay magkakaroon ng dry run no, ng face-to-face classes doon sa mga low-risk areas. Ngunit bigla no, bago magsimula yung 2021 ay kinansila ito ni President Duterte dahil doon sa pagpasok ng bagong variant ng virus. No? Pero sa atin,
ay nakakagulat ito dahil hindi lang dapat yung bagong variant ng virus yung maging dahilan upang hindi ituloy yung dry run ng face-to-face class. Dapat magkaroon ng malinaw na batayan, no? At nagpapakita lamang ito na walang maayos na plano ang kasalukuyang administrasyon upang matiyak yung pagbabalik ng ligtas na face-to-face classes sa bansa. Isa pang nakakadismaya ay yung hindi paglalagay sa priority ng ating mga teachers para dun sa implementasyon ng vaccination, no? Sinasabi natin na kung nais natin talaga na magkaroon ng face-to-face classes, ay nasa top priority yung ating mga education workers. Kasi paano naman sila magtuturo kung wala sila dun sa prioridad ng implementasyon ng pagbabakuna. Ito po, hinggil po sa pagtaas ng COVID-19 infection sa hanay ng mga guro, no? As of August 23, ay nasa mahigit 500 yung casualty ng COVID-19 sa hanay ng mga guro at mga kawani. Ngunit after 2 months, no, nung nagsimula na yung classes by October 2020, ay naging 2,193 agad yung mga kaso ito, no? Tumaas ng 316% sa loob lamang ng 2 buwan since nag-start yung implementation noong distance education. So sa ng module distribution, no? Ano yung mga problema ang nakita natin? Una, yung walang sapat na mekanismo o plano upang matiyak yung distribution ng mga modules. Kaya ang nangyari ay napipilitan, no, yung ating mga teachers na pumunta sa mga komunidad at mag-house to house upang matiyak lamang na mai-distribute yung ating mga modules. Mamaya po may tagapagsalita tayo mula sa probinsya at may kwento niya kung paano naging problema yung pagkatambak ng mga module sa mga eskwelahan dahil hindi ito nakukuha at kung paano, no, nire-resolba ng mga guro ito gamit ang kanilang sariling rekurso upang may paabot yung mga module sa mga bata. Isang malaking problema dito din yung kawalan ng health protection, hazard pay, sick leave at medical fund para sa ating mga teachers while sila ay sumusugod sa mga communities upang ihatid yung mga modules. Ayon dun sa survey ng Secure, 46.7% ng mga gurong respondents ang nagsasabing may kakulangan, no, sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan sa distribution at collection ng mga modules. Dahil kalakhan po talaga dito, on your own, no, yung mga guro natin as they distribute the modules. Wala pong allocation para sa pamasahe, walang allocation para sa kanilang kalusugan, wala din pong provision ng hazard pay. Mabigat na epektong physical at mental, no, ng distance education program. 3 out of 4 students, no, o 75.6% ang nagsabing mas mabigat ang kanilang study load sa kasalukuyan kung ikukumpara noong panahon ng face-to-face classes. 4 out of 10, no, ng mga magulang ang naniniwalang may negatibong epekto sa physical at mental na kalusugan nila at ng mga mag-aaral ang distance learning. Nakikita na nga natin dito na problemado, no, yung mga bata, yung mga magulang, kung paano intindihin yung laman ng mga modules. Kasi babanggitin din natin mamaya kung ano nga ba yung pagtingin, no, doon sa laman ng mga modules na ginagamit sa kasalukuyan. While nag-i-implement tayo ng modular o itong distance education program natin, kapansin-pansin, no, yung pagsagot, no, yung pagsagot ng mga teachers doon sa pangailangan ng implementation nito. Hindi natin nakikita yung buong suporta ng pamahalaan. Nakikita natin dito talagang kung walang pang-print ng module, si teacher yung gagawa ng paraan. Kung walang pamaraan upang maihatid yung mga module sa mga bata, si teacher yung gagawa ng paraan. At the same time, no, ay nasa subject si teacher dun sa napaka-rigid na evaluation process ng Department of Education, no? Andiyan yung mabibigat at napakaraming class observations, mga paper requirements at mga yung provision pa ng MOBs, no, yung sinasabing mode of verification dun sa ginagawa ng ating mga teachers. Matinding learning crisis, no? Bakit natin ito nasabi? Dahil dun sa problema sa access at kalidad ng edukasyon sa distance learning. 63.2% ng mga teachers na respondents dun sa survey na ginawa ng Secure ay nagsasabing hindi nakakabuo ng core competency sa mga modules na magagamit sa panahon ng pandemya. Sabi nga ng ilang mga guro,
mas mainam pang bigyan na lang ng libro yung mga bata, basahin nila yung buong libro, kasi at the end of the year ay may natutunan pa sila, no? Pero dito sa mga modules na ginagamit sa kasalukuyan ay tila hilaw at hindi nakakabuo ng buong pagkatuto sa hanay ng kabataan. Yan, palpak na modular learning. Mamaya papalamnan ito ng ating mga susunod na mga speakers. Pero andyan na po no, yung mga problemang hatid niyan, yung kulang na modules, mali-mali, hindi self-learning, no? Yung mga modules, no? Kaya talagang napaka-importante yung provision sana ng mga learning aids, pero nasa mahigit 3,000 lang yung na-hire ng pamahalaan since October. Para sa atin, dapat at least may 100,000 sana na mga learning support aid sa buong bansa upang tumugon sa pangailangan ng mga kabataan na wala namang access dun sa assistance o walang capacity yung magulang upang mag-provide ng assistance sa kanila upang maintindihan o masagot yung mga activities sa laman ng mga modules. At panglima, no, yung maraming sinasabit ng mga modules ang walang sagot o kulang ang sagot or may mga walang mga importanteng mga bahagi, no, halimbawa yung walang pangalan, walang pagkakakilanlan kung kanino mga modules yung mga sinasubmit. 74.9% ng mga respondents ang nagsabing hindi totoo pang self-learning, no, ang mga modules at nagsasabi na kailangan pa rin ng gabay. So, talagang ito yung mayor na rason kung bakit nawawalan ng interes yung mga kabataan na sagutan o magpatuloy dun sa modular learning. Kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi din alam ng mga magulang kung anong gagawin. So, anong gagawin nila sa mga modules? Itatambak na lang sa bahay or hindi nila kukunin sa eskwelahan or hindi nila ibabalik sa mga eskwelahan. Ito po yung example, no, nung palpak, no, at saka mali-maling mga modules. Baka po ito yung isang teacher natin sa Navotas na paano niya nga ba i-check yung mga modules walang mga pangalan. Sa online learning naman, no, nakikita natin dito sa datos, no, ayon sa respondents natin ng mga teachers, madaming mga estudyante hindi nakakadalo sa kanilang mga klase o kaya hindi nakapagpasa ng mga online na gawain. Hindi ko na po babanggitin yung mga numero dito, pero mamaya papalamnan, no, ng ating susunod na mga tagapagsalita yung mga partikular na kahirapan dito sa online learning. Palpak at magastos na online learning. Makikita natin dito, hindi naman talaga na-provide ng Department of Education o ng pamahalaang Duterte yung mga pangailangan ng mga estudyante at ng maging ng mga guro para sa pagpapatupad ng online learning. Ayon sa mga respondents ng mga magulang, 10.3% ang nagsabi na gumagastos sila ng 900 to 1,200 pesos per month para sa online learning. 16.2% ang nagsabi na gumagastos sila ng 1,200 pesos to 1,500 pesos per month. At 17.1% ang gumagastos ng mahigit 1,500 per month. Sabi naman ng DepEd, o sabi din ni President Duterte, ayaw nyo ng online learning, ayaw ng modular, may TV at radio-based instruction naman. Pero sa totoo ay hindi po ito nakakaagapay. Hindi din po ito nagagamit ng mga estudyante. Una-una, hindi na ihanda ang mga aralin at script para dito. No? Limitado ang naabot ng government television no? 85% ang naabot ng potential na TV viewers, pero yung pagpapasara ng ABS-CBN na may mga educational TV programs sa isang mayor na dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay itong TV-based instruction. Para naman sa mga radio stations, ang isang problema na binabanggit sa atin ay yung kahirapan na kailangan pang mag-secure ng DepEd divisions ng airtime dun sa mga radio stations sa probinsya. Walang sapat na suporta sa pagtuturo ng mga guro, no? Mula dun sa 66 na mga teachers na naging respondents ng survey, tanging 49% lang ang may access sa computer at internet connection sa bahay. Ayon mismo ito na sa survey ng DepEd. Ayon naman sa survey ng Secure, 40% ng mga guro ang nagsabi na kulang sa training para sa remote learning
para sa remote learning. Kaya hirap sila kung paano mag-implement, no? Kung paano ipapaganahin yung distance education program ng gobyerno dahil yung kasanayan mismo na dapat ay meron sila ay hilaw. Kaya nga yung nangyari, yung problema dito ay parang ginagaya, no? Ginagaya na lang ng mga teachers natin kung paano sila magturo doon sa classroom ng face-to-face, ay ganun din yung mekanismo ng pagtuturo doon sa online or sa modular learning. Kaya talaga nagkakaroon ng gap, no, sa pagitan ng mga estudyante at ng mga guro. Yan, pagpapabaya sa ating mga guro, no? Pagkakait ng mga benepisyo, mamaya babanggitin ng ating kasama sa panel, ano nga ba yung mga benepisyo na dapat ay natatanggap ng ating mga guro, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi binibigay. Pagpapasalo sa mga guro at kawani, sa mga gastusin, sa work from home at distance learning, paglabag sa karapatan sa paggawa, tanggalan sa trabaho at kawalan ng ayuda sa ating mga guro sa pribadong mga paaralan. Nasa 300,000 na mga teachers at kawani sa private schools ang nawalan ng trabaho mula Marso 2020 habang nasa pang 60,000 lamang na individual ang budget na ayuda na inilabas ng pamahalaan. Kaya talagang paano naman yung 240,000 teachers and employees natin, no? So napakaliit noong percentage na binigyan ng ayuda sa ilalim ng Bayanihan 1, 2 na programs ng current administration. For 2021, no? Talaga nakikita natin na walang interes si President Duterte na tiyakin na ligtas at dekalidad ang edukasyon, no, sa panahon ng pandemya. Imagine po natin, binawasan pa ng 11.6 billion, no, yung inaprubahang budget para sa 2021. Walang sapat na pondo para sa pangailangan ng distance learning, walang sapat na pondo para sa benepisyo ng mga guro. Samantala, todo buhos ang pondo para sa giyera at korupsyon, nandiyan na yung NTF-ELCAC, no? Kapos na kapos ang pondo para sa pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan. Walang pondo para sa ayuda sa mga sektor na hindi pa rin nakakaahon sa matinding krisis, no? No, yung module printing, no, for 2021 ay 15 billion lamang ang nilaan. Ngunit sabi nga dito ng DepEd, nasa 50 billion yung minimum na kailangan nila. Kinaltasan ng 3 billion ang computerization program, kaya't lalong walang maasahan na laptop at gadget para sa ating mga guro at mahihirap na mag-aaral. Hindi mapupunan ang kakulangan sa mga guro at kawalan ng nurses at iba pang kawanit, lalo't kinaltasan pa ng 605 million ang budget para sa new school personnel position. Wala ding maasahan na pagpapahusay ng pasilidad at dagdag na classroom para sa ligtas na face-to-face dahil kinaltasan ng 13 billion ang basic education facilities. So kaya nagtataka po tayo, no, kung talagang inaayos natin yung ating mga eskwelahan para dun sa pagre-resume ng face-to-face classes, dapat pinapalaki natin yung allocation para dito. Dahil ito po yung mag-aayos ng ating mga schools, magtitiyak na mayroon tayong hand washing facilities, may tubig, no? May comfort rooms, may health clinics, no? Pero ang laki nung kinaltas sa budget for 2021. Ayan, walang sapat na pondo para sa benepisyo ng ating mga teachers. Kunwari ay tinaas, no, mula sa 3,500 patungong 5,000 yung chalk allowance ng ating mga teachers. Pero sa totoo lang, ikinarga na dito yung 1,000 pesos na internet allowance saka yung 500 pesos na medical allowance ng ating mga teachers. Kung tutuusin, lumalabas na 83 pesos kada buwan lamang ang laan para sa internet allowance ng ating mga teachers for 2021. Habang ginigipit, habang iniipit yung pondo para sa sektor ng edukasyon, ay todo naman yung pagbigay ng alokasyon para sa giyera at korupsyon, no? Halimbawa nito, dinoble ang pondo para sa combat expenses ng mga sundalo na mula sa 100,000 per quarter per company ay naging 200,000 na ito per quarter per company. Nagkaroon ng AFP modernization program na binawasan daw ng 6 billion ang program funds, pero nilaan na naman ng dagdag na 11 billion sa unprogrammed funds. So nagbawas ka ng 6, pero nagdagdag ka ng 11, no?
Nanatili ang 19 billion dito sa napaka-controversial na NTF-LCAC na wala na ba ibang ginawa kundi mag-red tag, no? Ng kahit ng mga teachers, ng mga estudyante, ng mga eskwelahan, no? Nagsasayang tayo ng pondo para dito sa makuan nga ito, no? Makontrobersyal at may pakana ng paglabag sa karapatang pantao. Nanatili ang 500 bilyong pondo para sa mga questionable proyektong pang-infrastruktura na hindi naman layo na mag-create na mag-construct ng hospitals, hindi naman layo na mag-construct ng mga classrooms. Kaya po sa kabuuan ng 2021 budget, talagang ang layon pa rin ng kasalukuyang administrasyon ay ponduhan yung kanyang mga proyektong hindi tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya at krisis. So yun na po muna yung sa presentation ko. Yung mga susunod po ng mga tagapagsalita ay mag-discuss ng detalye. Ruby? Yan, maraming salamat. Sir Raymond Basilio, ating Secretary General. Malinaw po no, dun sa komprehensibong pagdidiscuss no, ni Sir Raymond na talagang tumatago sa sektor ng edukasyon kung gaano kapalpat no, yung gobyerno. Sige po Ma'am Liz, you can start po. Good morning. Good morning, sir. Ito lang po yung... Sige po. Maririnig po ba ako, sir? Yes po, loud and clear po. Sige, sir. Sa kalagayan naman ng edukasyon doon sa lugar namin, lalong-lalo na doon sa pag-distribute ng module doon sa mga parents at sa mga learners namin, talagang napakahirap talaga at saka hindi lahat or hindi 100% ang mga module na naipabibigay doon sa mga parents or sa mga learners namin. Dahil sa mga kadahilanan na unang-una, ang mga parents namin, hindi lahat ng mga parents namin doon may or marurunong or nakapag-aral sila. So in short, talagang wala silang alam kahit na sa pagbabasa man lang. So kaya nahihirapan talaga sila sa paggabay, sa pag-guide ng kanilang mga kabataan kung paano sasagutin ang mga modules nila. Pangalawang rason or dahilan kung bakit parang ayaw na nila kunin ang module na yon dahil sa napaka-busy sila sa kanilang mga hanap buhay. Kasi mahihirap lamang sila, below poverty line yung mga parents namin doon. So may gusto pa ba kaya silang mag-priority doon sa pagkuha ng module nang sa bahay nila, sa pagkainan nila wala man lang silang kinakain o wala man lang silang kakainin? Kaya pina-prioritize nila yung hanap buhay nila. So they decided not to get the modules. Di bali na lang daw na di nila makuha ang module. So kaya ginagawa ng mga teachers, nagsasuggest ako sa mga teachers, sa kasamahan ko na kung pwede lang sana, ihahatid na lang natin, dadalhin na lang natin ang mga module sa kanilang mga bahay. Nang sa ganon, makikita man lang nila ang nilalaman ng module. So, depende na yun sa parents or basta sa guidance ng mga guro,
tinutulungan kung papaano nila masasagot ang mga questions doon sa module. So sa halip sa side ng mga guro, napakahirap talaga kasi hindi naman 'yan ang gawain namin na maghahatid pa ng mga module sa kanilang bahay. Buti na lang kung malapit ang mga bahay ng mga parents namin. Napakalayo pa naman. At maglalakad lang kami papunta doon sa bahay ng mga parents namin. So napaka-risky, napakadelikado sa side ng mga guro. At saka nakakaawa sa side ng mga magulang sa ganitong style na blended or modular learning. One time nga yung nalaman na ibabalik na ang face-to-face, sabi nila excited na sila at masaya na sila na ibabalik na ang face-to-face, hindi na sila nababahala, hindi na sila maglalaan ng kanilang oras para pumunta doon sa school. Pero biglang na-cancel yun. So kaya ngayon, hindi na namin lubos maisip kung ano naman ang intervention na gagawin namin. Kasi meron pang iilang mga modules at iilang mga parents ang hindi kumukuha ng kanilang mga modules doon sa paaralan. Wala na talaga silang interest na kunin pa yon. So kaya panawagan lang namin na sana bigyang aksyon naman kung ano ang pinaka-basic na need at pangangailangan ng mga guro, ng mga stakeholders or mga magulang at saka mga mag-aaral natin ngayon. Lalong-lalo na sa situation, sa kalagayan na nasa blended learning pa tayo or kami. Yun lang po. Lalo po talaga pinagpupursigihan, no? Yung ating mga guro, no, sa rural areas na maihatid, no, yung serbisyo ng edukasyon sa ating mga estudyante. Pero talagang kahit best effort, no, yung ating mga teachers ay napakahirap po talaga, lalo sa ganung sitwasyon, layo-layo, no, yung mga bahay. House to house na nga yung ginagawa, pero talagang napakahirap kahit din po, no, sa ating mga magulang, dahil kahit sila mismo ay hindi nga, no, nagkaroon ng access sa edukasyon. At yan po, no, yung kalagayan sa ating mga rural areas. Paano naman kaya, no, yung sitwasyon dito, no, sa NCR na lang, no, para ibahagi ito, ano nga ba yung kahirapan, no, ng ating mga guro sa online learning, ay kasama po natin ang presidente ng NCR Union, si Sir Vladimir Ketua. Maraming salamat, Ruby. Isang mapagpalayang umaga po sa lahat, sa mga kapatid natin sa media at sa lahat po ng mga guro na nanonood sa ating press conference ngayon. Ang grado, no, ang tingin ng mga guro, hindi lamang siguro dito sa National Capital Region, no. Ganun din yung sa buong Pilipinas, no. Kasabay ng mga magulang at ng mga estudyante ay very frustrating, no, disappointed. At nakakaiyak po ang karanasan ng mga guro at magulang at mga mag-aaral sa usapin po ng distance learning. No? Sa katunayan ay marami na pong gusto, no? Talaga namang nag-drop out na, no? sa klase, no? Dahil hindi makasabay. No? Sa katunayan, isang division, lalo na sa Navotas, may isang guro na nagsabi dito sa kanyang 46 o 46 na estudyante ay 5 lamang po ang pumapasok. No? At kahit po sa aking klase mismo, no, kanina lamang po ay nag-online tayo. Kung makikita ninyo, no, meron tayong listahan na mula noong January 5, no, nagpasukan. Makikita nyo, no, yan po yung bilang ng mga mag-aaral sa lalaki, no, at sa kabila naman po, ito po talaga yung master list ko, no. Yan po, makikita po ninyo, yan. Napakarami po nila, no, na lalaki, pero ito lamang po ang pumapasok, no. Sa isang section naman po, makikita nyo po, yan lang po yung pumapasok, nakita nyo po yung mga petsa, pero ito po yung master list ko, no. Yan ang ito po yung master list ko, yan, no. Ibig sabihin, no, totoo, no, na frustrating talaga, no, at disappointed talaga yung distance learning na una sa tingin natin ay
pwedeng makasabay pa, no? At natutuwa pa ng iba sa umpisa, pero hindi ganoon po nangyayari dahil ang karanasan po, hindi lamang sa NCR ay una, batay sa report po ng mga leader natin ay malaking bagay, no? Yung kawalan po ng gadget, no? Sinasabi nila na mayroon namang mga binibigay, pero maraming bilang po ang wala pa rin naman nito, no? Sa katunayan ay kung meron naman pong gadget ay wala naman pong mga load, no? At may mga report po sa Pasig at saka Quezon City na may mga mahuhusay at mababait tayong guro na teacher pa po ang nagbibigay, no, ng load sa mga bata para sila lamang po ay makapag-aral, no? At ang iba naman ay naghihiraman lamang po ng CP sa kanilang mga magulang dahil yung magulang ang may CP o cellphone. Pero ang problema, yung mga magulang po ay may paso, kaya po sa hapon o sa gabi pa sila nakakapag-aral, no? Nakakasabay sa distance learning. Yung iba naman, dahil isa lamang ang nagbigay, dahil marami silang magkakapatid, no? Naghihiraman lamang po ng cellphone o gadgets na ibinigay ng ng LGU. Kung meron naman pong cellphone, meron laptop o gadgets, ang problema po ay yung maliban sa load ay yung hindi kaya po ng load, no? Yung mga platform na ipinapagawa ng Department of Education dahil kadalasan ay free data, no? O kung meron man mga 300 pesos lang, no? Yan yung ilang mga pinoproblema ng mga magulang at saka ng mga ano. Kaya kahit ako po sa karanasan ko, no, nagmamakaawa na yung mga estudyante na baka pwedeng alternate sila sa pumasok, no? Yung iba naman po, hindi kahit po reporting ay hindi na nila magamit o hindi ko na sila marinig, nagiging ngongo na sila dahil pag pinagsabay po yung video at saka yung audio, talaga nalalaglag sila. Dagdag din natin yung kahinaan ng signal, no? In fact, dito nga po sa Quezon City, sa puso ng National Capital Region, maraming mga lugar dito na ay talaga napakahina signal. Sa katunayan, sa amin, sa bahay po namin, no, dito sa kahabaan ng Quezon Avenue, marami diyang mga lugar na talaga napakahina ng signal. No? Idagdag din natin yung problema sa distance learning, yung sinasabi na andyan naman daw yung mga magulang, no? Pero inahamon natin yung Department of Education kasi sinasabi sa mga report na ang mga magulang po ay may mga trabaho po sila. Kaya sa katunayan ay wala nag-aasikaso para tulungan. No? Kaya nabanggit kanina ng kasama Raymond, no? Na kailangan din ng mga magsusupport dito sa mga batang ito. No? At yung iba naman, alam naman din natin na yung iba dito ay hindi nakapag-aral yung mga magulang. No? Kaya yun, yung sinasabi natin na very disappointed yung katangian ng distance learning. No? At hinahamon natin yung Department of Education, ang gobyerno Duterte, no? Hindi lamang ito simpleng pagpasok ng face-to-face. So, kailangan napatiyak ng gobyerno yung pangangailangan. Kailangan malakas ang signal, no? May sapat na pondo para dun sa internet yung mga bata, mga magulang, ganun din yung mga teacher. No? Kaya sa amin, yun yung panawagan namin na kasabay ng ligtas sa balik eskwela ay dapat ay abot kamay, no? At tigalid din yung edukasyon. Thank you po. Yan, maraming salamat, Sir Vlad. At malinaw po, no? Sa rural man yan, o kahit dito, no? Sabi nga ni Sir Vlad, kahit sa NCR, no? Ay napakahirap, no? Ipagpatuloy, no? Yung ganitong uri, no? Na edukasyon, yung distance learning na tinatawag. No? Talagang nagsasuffer yung kalidad ng edukasyon na ibinibigay natin sa mga estudyante. At ang malinaw po, kahit itanong nyo pa, no? Sa ating mga guro, kahit mag-tumbling pa kami sa harap ng mga estudyante, talagang hindi natin maibibigay, no, yung quality ng face-to-face classes na nasa loob tayo nung apat na sulok ng ating paaralan. Kaya hiling po talaga natin, no, ay magkaroon ng konkretong plano. Paano nga ba sisiguraduhin ligtas yung ating mga paaralan para sa pagpapatuloy, no, ng ating edukasyon. At para naman po sa usapin ng mga guro, tulad na rin ng mga nabanggit, gaano po pinagpupursigihan ng ating mga teachers para may pagpatuloy ito at paano nag-aabono sa gitna ng walang proteksyon ay sa usapin naman po kaya ng benepisyo paano tayo pinangangalagaan ng ating departamento ng ating pamahalaan. Para po i-discuss ito, kasama po natin mula sa ACFASI, si Ma'am Mervin Tesorero. Ayan, marami pong salamat. Di tunay na nung pumasok itong pandemya sa atin ay nadagdagan pang lalo yung dati ng maraming gawain ng mga guro natin.
Napakaraming gampanin ng mga guro ngayon labas sa kanyang pagtuturo. Lalo ngayon may pandemya. 24/7 na ang trabaho ng teachers natin. 24 hours na ang nagiging gampanin ng mga kaguruan mula dun sa klase, no, hanggang dun sa pag-check ng modules, hanggang dun sa pakikipag-ugnayan sa mga magulang na usually ay gabi nangyayari dahil umuwi na rin, no, mula sa mga trabaho ang mga magulang. Kaya ang mga guro naman ay gabi na nakikipag-usap sa mga parents natin hanggang sa paggawa ng form sa madaling araw. So lahat yun, no, ay pinapasan ng mga kaguruan natin. Pero sa dami ng trabaho na ibinibigay sa atin, kasabay pa nung mga classroom observations, kasabay pa rin no, nung RPMS, nung kailangan magpapatunay ng mga teachers na sila ay nagtatrabaho, yung mga benepisyo naman niya ay patuloy na papaliit at delay ng sobra-sobra. Halimbawa na lamang no, yung performance-based bonus na 2019 pang pinaghirapan ng mga guro, 2021 na ay hindi pa rin na ibibigay. Porsyento na nga lang ito ng sahod, no, ng sweldo ng teacher, pero hanggang sa kasalukuyan, pagkatapos niyang pigain, no, yung kanyang buong lakas, ay hindi pa rin ibinibigay. Dagdag dito, yung service recognition incentive na dapat ay natanggap na ng mga teachers natin. No, sa ibang profesyon, nakakuha na sila, no, sa ibang ahensya. Pero ang mga teachers, pinagkakasya pa rin sa savings yung kanya makukuha. Ang ilang mga division, ang ilang mga lugar ay nakakuha na ng halagang 6,190 na dapat ay 10,000 na dati namang imbis na papalaki ay papaliit. Hindi hindi prinsipyado yung ginagawa ng kagawaran dahil sa halip na buhusan ng pondo yung kagawaran ng edukasyon, yung kanyang mga stakeholders, pinaghahati-hati pa niya dun sa benepisyo ng mga guro, yung pag-inipid na ginagawa ng kagawaran na dapat ay tinutuunan pa ng mas malaking budget para matiyak yung ligtas at dekalidad at abot kamay na edukasyon. Dagdag dito no, yung 300 monthly communication expenses reimbursement na pinapahirapan pa yung mga guro sa dami ng dokumentong kailangang i-provide na nag-online class naman siya, nag-modular naman siya, through FB or through Messenger yung kanyang pagpapaliwanag sa mga guro, nakikipag-ugnayan sa mga magulang, nag-home visit pa siya. Sa likod ng mga ganong effort ng mga guro, nabanggit nga kanina, no, meron pang nagbibigay talaga ng load yung teachers natin para lang makapag-submit, para lang makapag-klase yung ating mga estudyante. Kailangan pang patunayan yon ng sa napakarami pang resibo ang hinihingi ng kagawaran para lang makapag-reimburse ng 300 pesos. Saan naabot ang 300 pesos mo? No, sa isang buong klase, sa 4 na oras sa isang araw, yung 300 mo ay ubos na. No, 300 na lang siya, hindi pa siya ibigay at provide ng gobyerno. Dagdag doon, yung binabanggit natin, yung 1,000 pesos na ipinagmamalaki ng pamahalaan, ng pambansang pamahalaan, na idinagdag no, sa ating allowance, pagkakasyahin yun sa isang buong taon. Ang panawagan ng mga kaguruan ay 1,500 monthly internet allowance. Mas ito, yung malaki ng gastos talaga na hinaharap ng mga kaguruan ngayon. Kung hindi sincero ang pamahalaan sa sektor ng edukasyon, hindi ito sincero sa pagliligtas at mapapaunlad sa kanyang mamamayan dahil ang karapatan sa edukasyon ay isang batayang karapatan. Isulong, ipaglaban po natin yung ligtas at dekalidad ng edukasyon. Ito yung malaking hamon sa ating kagawaran sa pambansang pamahalaan. Pahalagahan dapat yung mamamayan natin. Yun lamang po, maraming pong salamat. Teachers at ganoon din sa teachers party list para tugunan yung pangangailangan ng ating mga guro. At para po i-discuss ano yung mga panukalang batas sa ilalim ng pandemya o sa gitna ng pandemya, kasama po natin ang presidente ng ACT Teachers Party List, si Sir Tonchi Tino, para po ipaliwanag ito. Maraming salamat, Ruby. Magandang umaga sa lahat ng narito ngayon. Katulad ng nabanggit, papasadahan ko yung ilang mga panukalang batas
na inihain ng ACT Teachers Party List sa Kongreso, lalo na ngayong panahon ng pandemya, sa layuning matugunan at mapangalagaan ang karapatan sa edukasyon ng mga kabataan at ang karapatan, no, at kaligtasan ng mga guro at kawani sa ating mga schools. So, una sa lahat ay final natin yung House Bill 6832, an act mandating mass testing, contact tracing, and infection prevention protocols and disease surveillance measures for the safe reopening of schools. So, ito yung mga panukala natin na nagtatakda ng mga rekisitos para ligtas na makabalik sa eskwela sa face-to-face classes ang ating mga estudyante at guro. No, so kabilang dito, katulad ng nabanggit, of course, pinaka-importante rito yung mass testing. Unfortunately, nag-isang taon na tayo, more or less, sa ilalim ng pandemya ay hindi pa rin actually naaabot yung 30,000 per day na mass testing target sa kabuuan. No, so napakahalaga nung mass testing, yung regular na testing para matiyak na hindi na makokontrol ang pagkalat ng pandemya, lalo pa at alam na natin ngayon na marami sa mga infections ay nakakalat sa pamamagitan ng mga asymptomatic na individuals. So kaya napakahalaga po nun yung implementation ng mass testing, of course contact tracing, at yung mga requisitos para sa mga health protocols na nasa mga eskwelahan mismo. So including yung provisions for safe distancing sa mga classrooms, at lalo ngayon ang mahalaga yung ventilation. No? Again, isa sa mga natutunan natin hinggil sa pandemya, yung kahalagahan na yung malayang pagdaloy ng hangin sa mga kwarto para ma-prevent yung pagkalat ng virus. So yan po ang isa, no, yung safe reopening of schools, panukala natin dyan. Ang isa pa ay House Bill 6837, an act providing for 1 doctor and 1 nurse for every public elementary and high school. Unfortunately, nung pinatupad ng Department of Education ang rationalization, actually tanggalan ng mga personnel, isa sa mga talagang tinanggal ay yung mga nurse sa bawat eskwelahan. Kaya nabanggit nga na sa kasalukuyan ay umaabot lang sa mahigit kumulang 3,000 ang mga school nurse sa kabila ng meron tayo mahigit 20 milyong mga estudyante at mga guro sa public school system. So kapos po talaga. At again, pagkakataon ngayong pandemya na ibalik natin yung tamang bilang or hindi pa nga nakakamit yan. No? So tiyakin natin na may tamang bilang ng doktor at nurse sa bawat eskwelahan. Kasama rin sa mga itinulak natin ay ang an act providing for special hardship allowance for public school teachers, House Bill 7126, and House Bill 7034, an act providing for a monthly internet allowance for all public school teachers and appropriating funds therefore. So katulad ng nababanggit kanina, para sa online classes ay of course ang pinaka-basic, kailangan may sapat na pondo na pangsuporta sa ating mga guro. No, unfortunately, katulad ng nabanggit kanina, pumapatak sa nasa mga around 89 pesos lamang per month ang binibigay na subsidio ng gobyerno para sa mga public school teachers natin, at delayed pa nga ang pagbigay dito. So ang totoong
gastos na sa ngayon nanggagaling sa bulsa ng mga guro ay di hamak na mas malaki ron. Kaya ang proposal natin 1,500 per month na internet allowance para sa ating mga guro. So yan siguro ang ilan sa mga tampok na panukalang batas na ating sinusulong para matugunan ang mga rekisitos para sa pagpapatuloy ng edukasyon sa ilalim ng pandemya, whether it's blended or online, at lalo pa yung face-to-face classes na sa ngayon. Sa palagay ko, mahirap na magpatuloy pa sa susunod na school year na ganito pa rin ang kalakaran natin. No? So kailangan talagang harapin ng Duterte administration ang mga rekisitos na ito para matugunan ang responsibilidad niya na bigyan ng dekalidad na edukasyon ang ating mga kabataan sa isang ligtas na paraan. So maraming salamat po. No, yun po ang ating mga panukalang batas no, sa gitna ng pandemya. At syempre, tuloy-tuloy yung ating kampanya sa ligtas, di kalidad at abot kamay na edukasyon no, para sa patuloy ang serbisyo ng edukasyon kasi naniniwala tayo na ang edukasyon ay karapatan ng mamamayan, lalo ng kabataang Pilipino. At para po sumahin no, ang buong takbo ng ating talakayan ay babalik ko po ang mikropono sa ating Secretary General, Sir Raymond Basilio. Maraming salamat, Ruby, at maraming salamat sa ating mga kasama sa panel. Malinaw po na naipakita ng ating mga kasama sa panel yung patuloy na tumitinding krisis sa sistema ng edukasyon as we implement blended learning ngayong taon na ito. No? Nakakapagpunot noo, the same time ay nakakabahala dahil matapos yung pag-aaral na inilabas ng PISA sa kanang TIMS ay ganito yung kalagayan natin. Kaya nakikita natin na kung ano man yung mga findings ng PISA at sa kanang TIMS ay mas lalala no ngayong darating na para sa school year na ito. Nakita natin batay dun sa survey na ginawa ng Secure na 54% no ng mga respondents na nagsabing talagang may pagbaba doon sa class participation ng mga estudyante o maraming bilang ng mga estudyante yung nawawala sa kanilang mga klase. 70% no, ng mga respondents na nagsabi na yung mga target competencies ng, sa ilalim ng MELCs ay hindi naaabot with implementation of this distance learning program. Malinaw din po na ipinakita ng survey na 56% ng mga magulang ang gumagastos ng hindi bababa sa 900 pesos per month. Habang gumagastos, naglalabas ng pera yung mga magulang, yung mga guro para sa implementation ng distance learning program na ito, ay patuloy naman no, yung pagkaltas ng budget ng Duterte administration sa education sector. Patunay dito yung 11 billion no, na tinanggal doon sa proposed budget ng Department of Education. Ngayon po, ano po yung panawagan natin para po matigil o masolusyonan itong crisis sa edukasyon na ito? No? Una, magkaroon ng maayos na plano kung paano makakapagbalik para dun sa face-to-face classes, lalong-lalo na dun sa mga low-risk areas natin na kinakabilangan no, ng kung usapin ito ng ligtas na pagbabalik eskwela, kinakabilangan ng paglalagay ng health facilities, pag-hire ng health personnel, pagkakaroon ng malinaw na programa upang matiyak yung strict observance ng health protocols at pagpapatupad ng vaccination program sa ating mga education frontliners. Pangalawa, yung pagpapasa no, ng isang supplementary budget na ang layon ay may provide yung mga teaching and learning resources na kinakailangan ng distance learning. Pangatlo, yung pag-ensure ng provision of health protection and payment of just benefits for education workers. At pang-apat, no, yung pag-i-implement ng tunay no, na academic ease. Yung sinasabi po kasi ng Department of Education ngayon, puro suggestion. Ang gusto po natin, ano ang malinaw na programa upang magkaroon ng tunay na academic ease sa panahon ng pandemya. Kasi usapin na ngayon, yung pass or fail, pass or drop,
ang sa atin po magkaroon ng tunay na academic is kasi hindi po pinili o hindi ginusto ng mga kabataan, ng ating mga mag-aral na magkaroon ng pandemya. Hindi nila ginusto na magkaroon ng modular or online learning. Ito po ay dala ng kasalukuyang at ng kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon na tugunan yung krisis na dala nitong pandemya. So yun po, ngayon po ay papasok tayo sa huling bahagi ng press conference. Ruby? Ayan, sa huling bahagi po ng ating press conference ay magsasagawa po ng tableau yung ating mga teachers para po ipakita yung sitwasyon ng ating mga guro, ng ating mga kawani, ng ating mga estudyante at mga magulang sa panahon po ng pandemya. Ayan po, makikita po natin yung ating tableau. Sinong hawak ng injection? I-inject siya. Ayan po, makikita po natin yung ating teacher na nagsisimbolo doon sa sektor na edukasyon at nagpapakita ng krisis, no, sa sistema na edukasyon. At may health worker tayo, may dala-dala siyang syringe na ang nakasulat ay full government budget, no, o yung full government subsidy doon sa education sector bilang tanging solusyon doon sa education crisis na kinakaharap natin. Kaya po ang panawagan ng guro, ligtas at kalidad na edukasyon! Ipaglaban! Ligtas at kalidad na edukasyon! Ipaglaban! Ligtas at kalidad na edukasyon! Ipaglaban! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Education budget! Dagdagan! Dagdagan! Wawasan! Education budget! Dagdagan! Dagdagan! Wawasan! Ligtas at dekalidad na edukasyon! Ipaglaban! Ipaglaban! Ligtas at kalidad na edukasyon! Ang guro ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang guro ng bayan! Salamat po sa ating lahat sa mga Question answer. kasama po natin sa loob ng ating Zoom ay pwede na po tayo magtanong sa ating mga panelists at teacher leaders. May tanong ba sa FB Live? Baka may mga tanong sa Good morning po. Ana Perez po, recognize. Good morning. Ana Perez po from ABS-CBN. Yung DepEd po has been denying that there is a massive dropout na sinabi na nila yun sa isang press con the other day and naglabas pa ng statement yesterday. So sinasabi ni Secretary Briones, dapat may figures, pahingi ng numero, yun yung sinasabi niya. Meron po ba kayong mabibigay na figures? Kasi apparently DepEd has been saying wala raw report sa kanila yung regional directors nila. Thank you. Sige, bago sumagot po yung ating kasama sa panel, no? Ako na rin po tutulong. Sa katunayan po, yung nabanggit na kanina nga po ay yan po, no, magpapatunay na sa amin po sa NCR, dito nga po sa nabotas ay yun nga po, binanggit ko kanina, ay pumapasok lamang po ay 5 mula doon sa 46, ano? At sa katunayan, nabanggit ko kanina datos, ito nga po nagsasabi na yan po ay pagpapakita na talaga ang daming casualties, no, ng distance learning. Ang tanong, bakit ano yung datos ng DepEd sa po ng dropout? Sa katunayan, may mga informal at mga dihayag na mga pahayag, no, na kung saan halimbawa po katatapos lang po ng midterm bawa po sa senior high school, yung mga talagang bumagsak po o bagsak po ay talagang hindi po na kinakategoryang bagsak, no, o wag mo nang sulatan ng bagsak, no. Kasi nga po, may mga tagubili na baka pwede pang mahabol pa. Sa katunayan nga po, sa Valenzuela nga po ay ngayong araw na ito ay kinokondak o isasagawa yung house-to-house assessment test, ano, na kung saan yung mga hindi nakahabol o mga bumagsak ay para mahabol pa ito, no. Ibig sabihin, gusto pala kasi ng DepEd na talagang muna dropout sa ganitong estratehiya, no, pero nagdududa kami sa ganung pamamaraan kasi talagang ang datos talaga ang nagsasabi at yung pamamaraan na ginagawa
ng gobyerno at lalo na sa usapin ng distance learning, talagang naghuhumiyaw, no? Na talagang hindi makasabay yung mga bata dito. No? Dagdag ko lang technically, yung ating mga teachers ayaw mag-drop ng mga estudyante. No? Pero balikan natin yung general policy right now ng Department of Education is for teachers not to drop their students. Ang gagawin po, pag hindi pumasok, hindi nagpasa ng module, hindi nagpasa ng mga academic requirements, ay hanapin ni teacher ang mga bata, gawan ng paraan upang maibalik sila sa pag-aaral. Kaya kung sa number po talagang wala pong number na lalabas ngayon, ang tanging may papakita ng mga teachers ngayon ay yung attendance sa loob ng kanilang mga online classes, yung submission ng mga academic requirements sa mga modular classes. Ito po yung kalagayan. Kaya nga po sa bahagi ng aking sinasabi natin, yung looming, no? Looming yung paglaki, yung pagkakaroon ng malaking bilang ng dropouts sa ating pampublikong mga eskwelahan dahil sa ganitong kalagayan. I think nakalimutan ng DepEd banggitin yan, na ganyan yung kanyang policy. Sorry po. Bali po ang for ACT, ang sinasabi ay participation po ang bumababa, class participation and not dropout per se. Well, as of now, pero there's yung sinasabi namin looming, looming yung pagkakaroon ng dropouts. Kasi at the end of the day, at the end of the school year, kung talagang wala namang may record si teacher na attendance, class participation, submission of academic requirements, so paano ngayon i-compute, no? O paano ngayon idideklara ng teacher yung participation ng bata, no? Halimbawa po, if I can show you this one without the names, no? Ganito na yung mukha ng class records ng ating mga teachers as of now, no? Sa performance task, talagang 60% 'yon, no? Batay dun sa requirements ng Department of Education, pero ano yung i-record? Ano yung itatala ng ating mga teachers? But of course, natatali din yung kamay ng ating mga guro kasi at the same time, ayaw natin silang i-drop, ayaw natin silang ibagsak because we understand their situation. Na binanggit ko nga kanina, hindi pinili o hindi ginusto ng ating mga kabataan na magkaganito yung kalagayan natin. Pero dahil palpak yung gobyerno doon sa pagtitiyak na magkaroon ng access sa quality education yung ating kabataan Pilipino, kaya nangyayari ito. Kaya sa amin, sana tugunan ng Department of Education other than saying na walang dropouts, walang data ng dropouts sa ating bansa. Tignan yung kalagayan ng mga klase ng ating mga guro at solusyonan yung problema nito. Thank you po. Last na lang po, paano po ma-increase yung student participation on your end, sir, sa teachers and of course sa DepEd, sir? Ano kaya ang dapat nila gawin? Well, una, yung kung sa kalagayan niya ng distance learning ngayon, fulfill natin yung requirements, yung budgetary needs nito. Yung access ng kabataan sa gadgets, yung access ng teacher sa gadget, yung access ng kabataan sa internet connectivity. Yung panawagan po natin, internet allowance sa mga teachers, pero at the same time nananawagan din tayo na magkaroon ng libreng internet program para sa ating mga kabataang Pilipino. Kasi sa panahon ng krisis pang ekonomiya, hindi natin pwedeng dagdagan pa yung gastusin ng bawat pamilya. Tandaan natin yung edukasyon ay karapatan ng kabataan at responsibilidad ng pamahalaan na ibigay ito ng maayos sa kabataang Pilipino. Para saan pa nagbabayad tayo ng taxes kung hindi na-enjoy yung isang basic na karapatan. Sa pangalawang bahagi ay dapat nga inihahanda na natin yung resumption ng tunay na blended learning o yung may face-to-face, may halong online, may halong modular, pero dapat na face-to-face. Kasi ito na yung talagang magsusolve dun sa problema ng pagkawala ng mga bata, problema ng hindi pagkakaroon ng maayos na pagkakaintindi dun sa laman ng modules. Kaya yung call talaga namin ay magkaroon na ng sapat na budget na matiyak na yung mga classrooms natin, yung mga schools natin ay handa para dun sa pagbabalik, physical na pagbabalik ng mga bata at ng mga guro. Thank you po. Raymond, naka-raise ang hand ni AC Nichols.
Ms. AC Nichols from CNN. Hello, sir. Good morning. Sir, just as a follow-up to what you said about face-to-face, initially kasi 'di ba there were plans to conduct dry run for possible face-to-face in low-risk areas. I believe dapat January. Yeah, this month sana yun. Kaso nga lang, hindi natuloy because of the UK variant. So, is it the position of ACT, sir, na dapat pa rin mag-prepare or dapat pa rin tayong tumuloy dun sa direction ng pagsasagawa ng face-to-face, no? Kahit na meron tayong current problem dito sa pag-address nung pagpasok ng UK variant which is supposedly more transmissible nga, sir. Well, tama po kayo doon. Una-una yung support natin doon sa dry run is for the low risk areas nung December, at supposedly nga ay mangyayari siya ngayong January hanggang January 18, no. So supposedly tapos na ito, no. Pero ayun nga, no, kinancel lang dahil doon sa reason ng pagpasok ng bagong variant. Doon sa tanong, dapat ba patuloy na naghahanda para sa resumption ng face-to-face classes? Dapat po, no? Napakaraming kailangan gawin sa ating mga eskwelahan. Una, yung mga classrooms natin hindi well ventilated, so kailangan po yan ma-retrofit, kailangan ayusin. Pangalawa, yung ating mga schools ay hindi functional o marami ang hindi functional ang comfort rooms na napaka-esensyal sa serbisyong pangkalusugan, sa pangailangan pangkalusugan ng ating mga estudyante at mga guro. Pangatlo, maraming mga schools ang walang water supply at walang hand washing facilities na napaka-importante, no? As we observe the basic protocols. Walang health clinics, walang gamit pangkalusugan, walang health workers. And I think itong mga bagay na ito ay pwedeng gawin, no, habang andyan yung banta nitong bagong variant. Ang problema po kasi, since last year hanggang ngayon, walang nangyayaring paghahanda. Ito yung masakit, no? And in fact, ang ginagawa pa, nagbabawas ng budget sa sektor ng edukasyon. Kaya paano tayo magiging handa? Paano magiging pandemic resilient yung ating education system kung wala tayong ginagawa upang i-fulfill yung mga pangailangan nito? At si Kong Pino, baka may gusto idagdag. Well, no. Mahalaga yung point na binanggit ni Raymond na kailangang seryosong harapin ng Duterte administration yung paghahanda para sa face-to-face classes with or without vaccine. No, so yes, totoo, may nagsisimula na ang approval ng mga vaccine at iro-roll out daw ang vaccines sometime soon. Pero ang realidad, even though sinasabi ng Duterte administration na within 1 year makakapag-vaccinate daw sila ng 70 million Filipinos, which is highly doubtful, no? Logistically, pinakita ng gobyerno na kahit yung ayuda nga hindi nila maipamigay on time, no, yung vaccination pa kaya. So ang reality nito ay it will probably take several years before magkaroon ng sapat na bilang ng vaccination sa population natin, no? So in the meantime, hindi naman pwede na ganito lang ang edukasyon na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga kabataan. Ibig sabihin yung modular, online, blended, and so on. Kailangan talaga magkaroon na ng face-to-face classes. So katulad ng binabanggit, kailangang seryosong harapin na yung pagsasaayos ng mga eskwelahan, yung mga pasilidad sa mga eskwelahan, yung provision for mass testing sa mga schools, no? So lalo pa ngayon ay may mga nagkakaroon na ng mga mga technology, mga mas murang forms of testing na pwedeng gawin ng mas regular. So dapat pinaghahandaan ng lahat ng ito, no? We need to have face-to-face classes
sooner rather than later. Kasi nga pinapakita sa mga surveys, mga katulad nung pinresent kanina ng ACT at Secure, at katulad din ng pinapaliwanag ng mga teachers natin, no, yung based on their actual teaching experience, na hindi talaga effective ang mga modular or blended modes, no, at tama yon, no, yung participation ng mga estudyante natin ay bumabagsak over time, no. So kaya kailangan po talagang seryosong harapin yung preparation for face-to-face classes. Okay, next question. Yan. Question pa po? Okay. Kung wala na po, maraming salamat po sa mga dumalo, no, na ating mga kaibigang media sa ating